I'll be sharing to you about being a balanced woman of God. Pag-balance po, ibig sabihin nun na ang mga nanay, ang women, especially mga wife, mga mother, ang galing po nila, no? Sometimes yung allowance nila o yung budget napakaliit lang na nababudget nila ng maayos. Kaya ako hanga po ako sa mga ganun. Kahit po kaming yung wife ko, noon magkano lang naman yung allowance ng pastor. Ano po. And then, magugulat ka na ang galing ng budget. Pumunta sa wet market. Ikot siya ron. Tapos, sabi niya, ang tapos kasi paggalit siya patay kita. Hindi, sila lang siya. Then, ibigay niya yung ganun-ganun, bigay niya ng puro bigay. Kaya sa susunod, huwag ka lang tatapat doon, huwag kang iikot, punta ka doon sa kabila. Baka mamaya kaya pupunta ng palengke para bigyan ka nila. Mga ganun, ano po. Kaya kung minsan na wala siyang choice, kundi dumaan doon. Pag nakita siya, then they just call her na, uy, pastor, ganun. And then, minsan napadaan doon sa may magbibigas, tapos may bitbit na 5 kilong bigas. Ano ba yan? I think, yun ang by faith. At by faith, kasi nga dumadaan siya sa palengke, and then it happened na nakikita siya. And minsan naman po ako rin namamalengke, especially pag may monkey siya. Ako namamalengke ron. And then pag ako naroon, marami pa, ang dami kong bitbit. And thankful tayo doon sa mga kapatiran na alam nila yung buhay ng pastor. Si pastor po, wala naman trabaho siya. Maraming konti siyang monthly. Pero still, wala siyang trabaho. Kasi ministry dito, hindi naman actually trabaho ng pastor. It's a calling. Ministry siya. Puro sacrifices. Puro sacrifices. Kaya if ever lang po tumama ng loto, hindi pala tumataya ng loto. Kasi ayaw ng by chance ng mga gano'n. Okay? Papalitan ko ng yung kotse niya. Ng SUV. At ibebenta ko yung kotse niya para pag-down payment ko sa bahay. Yan ang tumataya ng loto. Happy Mother's Day po. Sa nanay. Ay, Happy Mother's Day. Sister Maray, Happy Mother's Day po. Parang may pangambahang share itong being a balanced woman. Sabi nga ni Pastor, Word of God should be a word, it's a blessing. Yung blessing na yan, whether na it comes from a rebuke or something like it probably enhance your faith. Ito po, maging more founded siya. Praise the Lord. Kaya yung balance na ito, pag-usapan natin kung paano. Kanyan po ang mga observation. There are several observations, probably 6. Sabi po ng number 1, some women are yung galit na galit, hindi sila about their dirty deal they have gotten. They build walls of bitterness against men and God. Ano dirty? Sometimes meron, siguro, yung ideal men mo na inisip na nung college ka o high school probably, do sa FG po, kung kayo po sa FG, Pandan, meron daw sabi ng counselor nila na grade 10 na buntis at nanganak. Grade 10. Okay? Just something like mga 15, 16 years old siya. Nabuntis siya. Tapos nanganak siya. Sa Porac po, same. Grade 11 siya, may anak na siya. Same. Salamat at thankful tayo sa mga parents na still na gusto nilang mag-pursue. Even na mayroon pong ganang mga situation na nangyari. At nagkukos siya ng galit niya. Let's say, nabuntis, pinangakuha ng boyfriend na talagang pananagutan, and then after, nung mabuntis na siya at mananganak siya, nawala yung boyfriend. At isang cause yun para magalit
galit ng isang babae sa kanyang sarili, pati sa mga tao, especially kay God. Yung galit ka minsan natutong sa iba, samantalang siya yung dapat pagalitan. Siya nagkamali. Madalas siya. Kaya I encouraging yung iba po na yung relationship nyo, alam mo yung lumago siya, lumalim siya. Ang danger kasi ng lahat na magkasama, nagkikis-kisa kayo ng elbow, may friction. Kis-kisan kayo, may friction. Kaya nagkakosyon ako minsan, something like na kung minsan, ayaw mo man, mo, baka tayo naman ngayon pagbigyan mo naman ako. Birthday ko naman ngayon. Tagal-tagal na natin. Ikaw naman napipilitan, lagi kayo bahal mo naman siya, right? Bahal mo yung guy. Kaya napasugo kayo kay sugo. And then, sabi nga niyo, one night stand, dalabotista. Nakakainis yung ganun, di ba? Pwede sabihin tanga yung babae. Pero naman, ganun talaga mga lalaki eh. Kung ikaw naman ay Christian, kahit you're Christian, hindi ka mag-take advantage kahit mahal ka ng girl na yun. Kasi kung anong pangarap niya, dapat pangarap mo rin, makatapos siya, pangarap mo rin makatapos siya. Get yung idea? Hindi yung sinasamantala mo kasi alam mo, mahal ka niya. Walang Christian na mapanamantala, di ba? Hi, hello? Hirap siya ng ganito. Nagkakaroon siya ng bitterness. Alam mo yung bitterness, kung lalim niya. Ang hirap alisin agad-agad ng bitterness. Yung kumbaga sa hold niya sa heart mo, yung bitterness, ang dami niyang masang-sangan. Kaya iba, nagiging galit sila pati sa Diyos. Dahil doon sa nangyayari sa kanila. And second po, baka yung 6 points in alas 2 na patapos. Number 2, other women lack of discernment and clear thinking, listening more to talk shows than to God's Word. Hindi naman sinasabi mo lang talino o bobo, no. Lack of discernment. Kung paano niya i-evaluate, i-analyze yung bagay-bagay, nahihirapan siya. Why? Kasi mahilig siya sa Korean novela. Mahilig siya sa kanilang mga talk shows. Kayo may mahilig sa mga drama-drama? Lalo ngayon, may mga bago ngayon. Yung binabayaran mo yung mga coins. No? Yung mga Chinese novela. Okay? Yung drama something, no? Nakaka-hook siya. Sino nakapanood mo nun? Nakaka-hook siya talaga. Promise. Kung mahilig ka sa drama, especially ikaw, ay panonoodin mo siya hanggang magbayad ka ng 26 pesos, 50 pesos, para masundan mo siya. Yung haba-haba ng mga episodes na lang. Nakaka-relate ko kayo? Hindi kayo mahilig sa mga drama-drama na pinapanood sa mga YouTube o mga Reels? May cellphone kayo? Wala kayong data lagi? Alam, yung iba siguro probably meron dito, no? Maybe 1 or 2, probably. Nakaka-hook siya. Ito may sinasabi ko, na it's a waste of time. Yung dapat trabawin mo, gawin mo bilang asawang babae, napupunta doon. Sa mga drama-drama, telenovela, o mahilig ka sa talk show, si Moya Bunta, si Bakla, no? O doon sa isang baklang talagang pinapopular na yung pagkabaklaan, LGBTI+, di ba? Alam niyo sa Showtime? Alam niyo, nagbibis lang ng babae na talagang may bra o everything. Ang ilang babae, siyempre may boyfriend siya. Misa pag yung mga joke niya, natatantay. Samantalang degrading yung mga joke niya. No? Minamalate niya
yung mga tao kausap niya, napapaya pero natatawa tayo doon sa kanyang joke. Wala tayong discernment mo. Hindi ka dapat tumawa dun. Na kung isa kabastos sa yung sinasabi, tumatawa ka pa. Diba? Anong discernment mo? Wala, di ba? Yan ang sinasabi ko, hindi ka bobo, hindi ka tanga. Pero wala ka ng discernment. Yung mga bagay na hindi mo dapat umag-agree ka, ay nag-aang ma-agree ka. Sabi na sa'yo, mahirap share ko eh. Number 3, others have scorned their femininity altogether become masculine. Sabi ko nung nakaraan, wala akong pinapanganak na bakla o babae ang puso. Dito naman, lalaki naman, di masculine naman. Walang tibo na puso niya, na yung babae yun, ay pusong lalaki. Na lalaki siyang pinanganak. Di ba? Pag ang doktor, pinalo niya yung baby boy, o baby girl, anong buha ng baby girl? Huwa, 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 di ba? May konting ano. Di ba? Walang pinalo yung baby girl, huwa, huwa, walang gano'n. Di ba? Baka yun. Gets yung idea ko? Walang pinapanganak na tomboy, walang pinapanganak na bakla. Communicable siya. Tapos isang babae, dinigawan ng tibo, naging girlfriend niya, later on, several months or years, magdi-desire ka, ang desire mo mapapalitan. Hindi na lalaki, babae na rin. Kasi communicable yun eh. Transferable siya. Hindi siya pinapanganak ng lalaki ka. No, there's no such thing. Girl ka tapos, sabi mo, lalaki, puso mo. Ang nakakatawa lang nyo, merong isang bakla at saka isang tomboy, nagkagustuhan. Eh, sino ng anak? Siyempre, tomboy. Anak ba yung bakla? Hindi, siyempre. Kaya meron silang anak. Ang nag-aalaga, yung bakla. Ang nagtatrabaho, yung tomboy. Di ba cute? O, impyerno yun. Di ba? Impyerno yung dalawang yun. Huwag nung nawa na lumaking ganun yung anak nila. Di ba? Kung hindi matatangay din, may impyerno din yung anak nila. At least masaya sila. Buong pamilya mas impyerno. Di ba? Yung bakla, yung tomboy, tsaka yung anak nila. Kaya may mga ganun mga kababaihan na nawawala sila ng desire sa opposite sex. Kung minsan na-experience sila sa father nila na namubukbo, nasasaktan. Kaya parang ayaw ng maging parang babae yung anak niyang babae, kaya naging tibo. O yung video na pinakita ng father niya, iba. Okay? Kaya kung tatay ka. Nanay ka. Though may mga strong personality ng mga nanay, kasi may mga nag-work, no? Mga 6-digit sweldo. Yung first digit, ewan ko kung how many yun, paring 8, 9, or 5. Ang monthly nga, yung mga gano'n. Ano man ang digit ng kita ng babae, siya pa rin ay babae. Okay? Ang kita ng asawa mo, driver ng jeep, na kumisa nag-uwi lang ng 600, 700, pinakamalaki na yun, 900. Siya pa rin yung lalaki. Hindi dahil ikaw yung malaking kumita, ikaw na nasusunod sa bahay. Okay ba yan? Okay? Yung umingin na yun, walang kita yun. Number 4. Some out of fear have faded into passivity, lacking in energy or will. Ang ibig sabihin ng passive. Kaya nagiging para siyang living dormant. Ano yung dormant? Yung kiskisan. Inanda sa labas. Hindi mo siyempre, hindi mo kumitibo yun, nagsasalita, di ba? Ngayon kasi may mga ibang babae doon sa karanasan nila, na sa buhay, nagkaroon ng takot. Kaya nawalan siya ng lakas na yung kanyang
express yung sarili niya. Kaya kung ano na lang, ang sabihin ng asawa niya, para sa tawag doon pag sunod yung babae, martir. Yeah, martir. Hindi na uso martir ngayon. Diba? Kasi binabaril doon Kaya yung mga ganung klase ng karanasan, tapos yung asawa, iba ang ugali. Kaya nangyayari para siyang doormat lang. Ibig sabihin, wala na siya parang kakayanan magsalita, wala na siya lakas, pinababayan na lang yung asawa niya, minsan nagumi pa ng babae mismo dun sa loob ng bahay. Okay lang. Para sawahan na siya. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng gano'n. Hindi lang sa telenovela yan. May gano'n talaga. Sa Nueva Ecija, meron doon isang malaking compound, nagpatayo ng bahay, yung isang mayaman. 6, meron isa sa gitna. Malaking nasa gitna. Yung 6 na yun, kumpleto sa gamit, may mga sasakyan lahat. Asawa na lahat yun. At ito ang kinasal niya yung nasa gitna. Yung 6 na yun, common law. Okay? Sinusulpetan lahat. Lahat ng pangailangan, napakayaman kasi. Okay? Pero yung nasa gitna, dahil ng bahay niya, dahil ng kinasal niya, maraming sasakyan yun. Yung dito, isa-isa. May kanya-kanyang sasakyan. May kanya-kanyang kasambahay. Lahat ng pangailangan, sustentado. Isang malaking compound. May pang Lunes, na kita'y makilala. Tapos Martes, doon sa kabilang bahay. Miyerkules, sa kabilang bahay. Oh, wala na. Hindi na lang kumikipo yung iba doon. Bakit? Sustentado naman eh. Kung ano gusto ng lalaki, wala sila. Wow, wala na silang boses. Yung kanya lang kakayanan na gumawa ng isang bagay, parang limitado kasi nga kung ano sabi lang ng lalaki. Diba? Oh, yung lalaki yun, may lugar yung sa impyerno mas mainit ng konti kaysa doon sa tomboy, bakla. Kasi 7 mas mainit ng konti yung kanya doon. Kasi sa impyerno may mas lugar na mas mainit kaysa doon sa iba. Ano ba? At saka ko na lang po yung kukwento sa susunod. Number 5. Perhaps most women simply are confused about their roles. They attend seminars, read books, and listen to tapes, hoping to see some lights through the fog. Hindi ko sure. Kayo na, hindi naman siguro kayo confused kung kayo po yung asawang babae. Okay naman, salamat sa Panginoon. Hindi naman kayo nagkarelasyon sa isang tibo. Okay lang. At kayo naman ay nakakapag-usap mag-asawa. Praise the Lord. At yung plano nyo, okay naman lang. Meron lang siguro mga ilan na ganito na, ano ba talaga papel to sa mundo ito? Di ba? Kalimitin mo nagtatanong nun, maaaring yung asawa na hindi siya faithful, or kulang sila sa finances, or magulo ng konti situation nila. And probably, yung mga anak nila, iba-iba rin, no? May iba-ibang klase ng bisyo. Kaya kami siya, hindi niya maalawa kung saan tatayo, anong gagawin niya. Ano ba yan? Pero meron silang pera. Mayaman sila. Kaya anong ginagawa ng iba dyan? Basa-basa. Pag may seminars, 10 na 10. Ang nakakainis sa lanyo, yung asawa mo nag-abroad, nag-anak buhay. Pagkatapos ko, lagi ka nakakakolorete. Laging maganda suit mo. No? Laging pa-sexy ang dating mo. Kamataling asawa mo nag-abroad. Tapos pupunta ka sa isang seminar. Di ba questionable ito sa kapitbahay mo? Yung asawa mo nasa ibang bansa, ang sexy-sexy mo manamit, tapos pupunta ka sa isang seminar. Di ba malaking question? Dapat nagpapasexy ka sa asawa mo. Hindi ito sa pupuntahan mo. May asawa ka na, may anak ka na. Ako gusto ko po yung laging nakabihis ang isang babae. Cute-cutean ako. No? Lalo kong kasama mo yung asawa mo. O kaya lalabas ka, kasama mo yung bilan mo. Di ba? Hindi ka na maku-question nun. Paano kung ikaw lang mag-isa pupunta sa seminar, sexy ng damit mo? Ano sasabihin ng kapitbahay nyo?
Aha. Baka. Kung mahal mo ang pamilya mo, yun ang priority mo. Hindi sarili mo. Okay po ba yan? Sabi na nga pa eh, last na po ito. Anin po yung introduction ko po yun. Finally, a few women feel comfortable with their roles and may even wonder what all the pews is about. Sabihin nun, okay na ako. Kung ako man ay ganito ang trabaho ko, ano man ang ginagawa ko, praise the Lord, salamat po sa Panginoon. At kung ano man ang maring na sabi nga rito, fuse or something like nagpo-protest, argument o mga bagay na narinig mo sa'yo, na ikaw naman ay honestly, you're living faithfully, loyal ka sa asawa mo, and so forth. Alam mo kasi ang wrong mo kung ano siya. Okay lang yun. No? Kung ano man ang negative na binabato sa isang taong matapat, no? Especially sa kanyang role as a wife or as a daughter of God, ay nainggit lang yun. Ang inggit po ay nakakamatay, di ba? Kaya mahirap po yan. Sana dito wala namang galaw. Bakit si sister? 2 months pa lang umaten dito. Ang dami na every Sunday, ibang damit na, bibang na namang phone. Ako nagpe-pray ako, 5 years na yung phone ko, yun pa rin, iPhone 6. Sa kanya iPhone 15, 6. Alam ko nag-order siya ng 16 eh. Ganun. Yung mga ganun ba, na parang kino-compare mo sarili mo sa kanya. Please, inggit yun. Hindi makakatulong sa faith mo yung inggit. Okay? Kung ikay bibigyan ng Lord, baka kulang ka sa prayer. At kulang ka ng faithfulness kay God. Okay po? Kung gano'n, number 6, nandok sa number 6. Okay, meron po akong 3 punto na gusto kong share. At I have at least 15 minutes po. Being a balanced woman of God, a scriptural analysis for women in New Testament as models. Tingnan po natin yung mga modelo. Number 1, concerning scripture. Timothy Mother's Eunice in Acts 16, verse 1 to 3. No? Titignan po niya, si Eunice ang pinag-usapan natin, yung mother ni Timothy. Siya totoong may takot sa Diyos. Kristiyano siyang totoo without any question. Ang asawa po niya ay ang believer. Greek siya. Hudyo si Eunice. Meaning, believer siya. Yung asawa niya, nakapag-asawa siya, napakabait ng asawa niya, maalalahanin, masipag, so and so forth, kaya nagustuhan niya. At naging bunga nila si Timothy. Okay? Kaya, wala tayong problema kung sakali ang naging asawa mo, ang believer siya. Pero dapat alam mo kung paano mo siya dadalhin, lalapit sa Panginoon. Pag matagal na kayo mag-asawa, nagiging common na komisyon, no? Hindi sure, bakit sa pagdating sa loob ng bahay, yung boses mo, ang dali mo tumaas dali mo magalit, tumaas. Pero pagdating sa labas, especially sa gawain sa church, o sa church mismo, ay napaka-soft tone mo. No? Kaya kung minsan nag-iisip yung mga anak ng mga kapatid o tayo, ng anak natin, bakit ang bait-bait ni Papa sa labas? No? Pero sa loob sa bahay, grabe magagalit. Konting bagay lang galit ka agad siya. Nakasigaw ka agad siya. Meron pa akong napanood sa YouTube, kakain sila. May 2 anak lalaki babae, pati tatay, busy. Naganda na ng pagkain, may ulam na, napanood yan. Sa sala, nakaupo sila yung jansit. And then, sabi na, kain na tayo. Hindi tumigil po, lahat pa rin. Ano ginawa ng asawang babae? Kinuha yung cellphone ng asawang lalaki, kinuha yung martilyo, pinagpupukpok yung cellphone sa harap ng mga anak. Yung mga anak na tabo ng cellphone sila. Yung 2. Tapos subul-subul, bilis kumain ng 2. Yung lalaki at babae anak nila.
Yung pala ang sikreto ron. Nakuha ka ng martilyo, pokpokin mo yung cellphone ng asawa mo, yung anak mo, para sila sumunod sa'yo. Hindi na siya tayo nag-uusap ng walang cellphone. Diba? Nagkukwento kayo na kayo-kayo lang, pinag-usapan niyo yung buhay-buhay, plano, no? Hindi na siya, diba? Ang uso ngayon, pag nando kayo, nakapaikot kayo sa sala, ay ang hawak ng cellphone. Lahat kayo nagsa-cellphone. Tapos naglalabang kayo ng Dota. Noon ng ML. Ba't kasi naawag sa cellphone ngayon? Pero maganda cellphone, di ba? Amen? Sino pa may cellphone? Basta kamay. Ilan na cellphone mo? Isa. Ilan cellphone mo? Isa. Ako tatlo kasi cellphone eh. Kaya kasi nauso eh. Pero dalawa lang lagi yung dalawa. Ay. Kung sakali pong dumating ang pagkakataon kayo pong mga hindi pa talaga, o yung nanliligaw siya na nagustuhan mo pero hindi talaga siya committed pa kay God, wala akong problema dun eh. At ang Panginoon pinakikita din naman eh, especially kay Eunice eh. Ano po? Nga lang, in-apply ni Eunice yung scripture. Hindi niya pwede, no? Ay yung anak ng si Timothy na hindi matulit. Kasi sasama siya maglilingkod sa Panginoon, dapat circumcise siya. Kasi si Eunice may higpit siya pagdating sa scripture. At siya naging daan para yung buong pamilya ay tumanggap kumilala sa Panginoon. Ano pa? Yun ang pinakikita dito. Yung kay Eunice na kung ano sa kanyang scripture. Ano po? And then, letter B, Paul traced Timothy's strong faith directly to the biblical wisdom his mother and grandmother instilled in him during his youth based on their dedication to God's Word. Mapasahin mo natin dito, yung lola niya at saka si Eunice, yung mother niya mismo, sila yung nagturo. Ang mga Hudyo po kasi, pag natuto na siyang magbasa, tinuturuan na, pinamememorize po nila yung 5 books of Moses. Impossible kaya memorize. Pero mahirap mo i-memorize siya. Pero maging familiar sila doon sa 5 books. So, Torah o Septuagint na Greek translation ng 5 books. Maging familiar sila. Rini-recite po nila everyday. Tinuturuan sila upang sa ganun malaman ng mga bata nito kung ano ang utos ng Panginoon. Yung mga anak ko po, hindi natutulog yun. Alita, nang hindi mo kinukwentuhan ng kwento sa Bible. Yung panganay ka at saka yung pangalawa, yung babae si Joseph, hindi matutulog yan ang hindi mo kinukwentuhan ng mga katawan din sa Biblia. Kumisa pa ulit-ulit na lang na. Kaya dahil po familiar sila sa kwento sa Bible, yung Sunday school nila, minsan, in-alert ako, Pastor, si Joab po, yung panganay ko. Bakit? Lumabas po. Bakit? Anong sabi ba niya? Alam na daw po yung kwento ko. Kasi pamilyar siya sa kwento sa Bible. Kaya nung kinukwento ng Sunday school teacher niya, alam niya, kaya lumabas daw siya. Tapos tinanong, why na lumabas siya? Sabi niya, alam pa naman po yung kinukwento niya. Para bang siya pa gusto magkwento. I'm not saying na wag na, o huli na. No, walang huli sa Panginoon. Kahit kung mga may edad na mga anak nyo, may asawa na, magkasama sa bahay, pwede pa rin naman yun eh. Kwentuhan kayo patagos sa Bible. Yung cellphone na naman eh, no? Yung mga apo ko, kaya ginagawa ko ng misis, may Bible study sila. Schedule. Mga apo ko, yung manugang ko, yung anak ko, may schedule. Mamaya po naman ako may Bible study sa kanila. No? Ang topic po namin sa about knowing your gift questionnaire. Mag-questionnaire po para malaman mo kung anong gift na meron ka.
Kasi po mga leader yung mga online kumamit gabi. Yeah. Kaya po, hindi ko alam kung paano kayo yung Word of God, kung paano at kanino natutuhan. Meron mo bang nag-share sa inyo? In-encourage lang natin yung mga mother o mga lola in case na please, nawa, may pagmalaki ng mga po nyo, anak nyo na kaya ako na-born naging kasi dahil kay mama o kay lola. Kasi yung mga tinuturo niya, pinakwento niya. Mga gano'n. Hindi po ba ano yun? Hindi pang palaki ng ulo yun eh. Hindi. Kasi katungkulan yun eh. Katungkulan nyo, kung sa mga anak nyo, sa mga po nyo, naturuan sila. Amen? Good. I'm talking to you. Amen? Yes. Amen daw. Amen daw sabi ng okay, next po. God's word is like breakwater that keeps them safe with His harbor of truth. Nakapunta na po kayo sa may North Harbor. Meron pong breakwater dito na tinirahan ng mga tao. Nasunog nung 2 months ago, o parang gano'n, o last month. Nasunog siya. Parang wala. Parang nila doon. O, isla puting bato. Kasi puti po yung mga bato malalaki. Ang tawag po nila doon, isla puting bato, tinira nila, pero breakwater siya. Ang intention niyan, pag may malalaking alo o bagyo, ay doon muna tatama. Para yung mga nakatraka o nakaparada ng mga barko rito, hindi sila madala ng alon o maapektuhan ng lakas ng alon. Kaya bibreak muna yun. Okay, yun ang breakwater. Kaya God's word is like breakwater that keeps them safe within this harbor of truth. Salita ng Diyos, pag may mga problema, may mga bagay na maaaring sumira sa relationship nyo, sa pananampalataya, yun muna, kung may salita ng Diyos na meron ka sa puso mo, yun muna sasalag. Kaya hindi ka maapektuhan yung faith mo. Why? Kasi nga, nandun yung salita ng God. Kaya kung walang salita ng Panginoon, mahirap. Pasok lang ang problema, pasok lang ang challenges, pasok lang yung mga bagay na maaaring makasira sa pananampalataya mo. Why? Kasi walang break. Walang sasalag. Amen. Sabi mo na, balanced woman of God sees Scripture as vital, representing God's authoritative word and will for her life. A balanced woman of God sees Scripture as vital. Napakalaga para sa kanya. Amen? Para bang hindi ka, kung kakain ako ng almusal, bago ako kumain ng almusal, basta muna ako, spiritual mo na kakainin ka. Huwag kayong gagaya sa akin, 3-4 na chapter. Eh yun ay alos isang oras na mababasahin nun eh. Okay na kung may devotional kayong book, na kung minsan ay 2-3 verse lang, tapos may explanation, tapos may quotation dito. Okay lang yun. O kung meron kayong reading na sinusunod, na every passage lang naman, yung may mga title na binabasa nyo. Okay? Okay. Busy po ako masyado kung maraming ginagawa. Eh, kung alisin ni Lord, yung kabisyan ng mga ginagawa mo na para makapagbasa ka ng salita ng Panginoon. Eh, di wala ka ng work eh. O, ano gagawin? Di magbabasa ka ng salita, just mag-pray ka, Lord, bigyan mo akong work, binigyan ka ng work, wala ka na naman time. Diba? Kaya alisin naman ni Lord yung work mo. Cycle, di ba? Para yung taga Marindok ba yun? Nag-pray ng kalabaw kasi farmers eh. O sige, pray po natin. Nag-pray. Worker yun eh. Sipak sa paggawa ng Panginoon. Sige. Pray. Nakabili na. Tapos nabuntis. Mga anak. Tapos, ilang linggo naman, hindi nakakarte ng church. Dinala ko sa bahay. Brad, ilang linggo ka na wala sa church. O kung wala kasing mag-aalaga sa sobo, bagong panganak ko kasi, inalaga ko muna. Ganun ba? Yung ba yung pinag-pray natin ako po? Sige, pag-pray ko lang mamatay na. Para makatay ka na church. O di namatay nga. Hindi namatay sa church. Di ba? Effective, di ba? Ang prayer mo effective. Baka kung may gusto mamatay na, dapat kayo sa akin. Pray natin. Ang tawag doon, gift of healing.
Hintayin mo pa ba yun? Mawala ka ng bagay na pinag-pray mo na mahalaga sa'yo bago mo ma-realize na priority mo pala ang Diyos. Di ba? Huwag ka rin ngayon gumahaya doon sa isang leader doon sa church. Nag-pray na walang anak. Nung magkaroon ng anak, siyempre wala rin mag-aalaga, hindi na nakatid ng church. Di na ako umibo, malis ako. Paano bahala ka ng puso sa kanya? Huwag nagkasakit yung anak na ospital hanggang mamatay. Tapos punta sa church, namatay na bilang ako. Tupas yun. Hindi ko lang masabing tupas yun. And then, dinalaw-dalaw, siyempre pinag-pray. Then later on, after several weeks, 2-3 weeks, balik siya ulit. Nagpatuto siya. Masakit mo po, yung pinag-pray natin ng mga anak, nawala na, sabi niya. Pero na-realize ko po, mas mahalaga ang Diyos sa akin. Blessing lang yan na pinagkatiwala sa akin. Okay? Huwag nyo hintay mamatay yung anak niya. Tama? Bago mag-commit ka, sabihin mo sa Panginoon, mahalaga ka Lord sa akin. Mahalaga ang salita mo. Ha? Okay? Ano ba yan? O mabangkay bago masakyan, pinag-pray mo. Tapos hindi ka makalis kasi, hinahanap mo kasi, dinadala mo sa niya, sa Bulinaw, para, ayos. Okay. Concerning herself, Lydia, a businesswoman, Paul met her while preaching in Philippi in Acts 16:14 and 15. She showed a strong guiding hand in her family's spiritual life. Si Lydia po na born again through the ministry of Apostle Paul. Dito makikita po natin dito. Si Lydia, meron siyang, yung personality niya kakaiba. Hindi siya domineering, ha? Strong ang personality. Meaning alam niya yung mga bagay na dapat ang gawin, and then later on, siya mismo ang naging guide. Yung buong pamilya niya ay nailapit na kakilala sa Panginoon through her sa pamamagitan ni Lydia. At makikita po natin dyan yung spiritual life ng kanyang pamilya niya. Siya yung nagka-guide. Naging more lumalim sila sa pananampalataya dahil dito kay Lydia. Isang nanay na committed na alam niya yung dapat niyang gawin para sa kanyang pamilya. Kasi mahal na ito. Hindi ko alam kung pagdating sa impyerno kung meron ka pang nararamdaman o nangihinawa ka. Palagay ko meron kang something like you care. Napunta ka ng, naalala niyo yung rich man and Lazaro? Yung rich man sabi niya kung pwede pa puntahin si Lazaro sa kanyang bahay dahil meron pa siya 5 kapatid na mga lalaki na ayaw niyang pumunta doon. Ang concern niya ron, kasi mahilig doon, mahirap doon, nararanasan niya, ayaw niya yung mga kapatid niya pumunta rito. Hindi ko sure kung kayo nasa langit, tapos yung mga anak niyo, yung asawa niyo, wala sa langit, nasa kabila siya. Kung ano mararamdaman niyo. Hindi ko alam yun, ano? Siguro, no? May panghihinayang ka lang. Kasi may dapat yung gawin, pero hindi yung ginawa. Ang mga nanay po, napaka-special at multifaceted sila sa lahat ng bagay. Galing ng work, pag-uwi, mag-aasikaso, maglalaba. Kung walang katulong. Si Joseph po ganyan, anak ko eh. Uwi yung 8. Tutulog yung mga 11, 12. Gigising ng 5. Para mag-prepare. Dahil 6:30, alis na siya para mag-work. Araw-araw. Siya naglalaba, tinutulungan ko na lang siya. Multi-faceted, tapos magluluto pa yun pagdating niya sa gabi. Kasi yung kung ririgaloan ko yung anak ko yun, ririgaloan ko ng napakagandang bahay. Bibigyan ko siya ng isang puhunan na magloloan ako sa video doon sa may likod, doon sa may tabi ng fish. Alam niya, yung video sa fish. Tapos may seafoods sa kabila.
Sa taas niya yung iPhone. Ano niya? SM. Okay. Doon sa may parking ng katapat na dito. Tapos may hotel doon. Okay. Sorry. Pinakalabit ng anak niya si mama niya na, di ba doon ka mama? Sabi niya. Letter B. Need you exemplified confidence and leadership. Again, hindi domineering ang pinag-uusapan dito dahil may strong personality. Okay? Kundi yung confidence niya, yung leadership niya, hindi niya sinasapawan yung asawa niya. Okay? Kundi yung meron silang part na dapat gawin. Sabi mo doon sa mga kabataan nun kung sakaling kayo mag-aasawa at meron kayong 100% na dapat nang gawin as your role sa loob ng pag-aasawa, ilang percent sa'yo? Ilang percent sa'yo? Siguro po sa akin, ako lang lalaki, siguro mga 60%. Sa babae, 40% lang siya, kaya 100%. Dapat kasi i-maintain yung 100% na yan. Upang sa gano'n, maging successful marriage, maging maayos, maganda po yung kanyang relationship. Walang awayan kasi ginagawa nila pare-pareho ang kanilang katungkulan. Nga lang 60 raw sa lalaki, sa babae mga 40. Sabi naman iba, siguro po 50-50 kami. 50 sa akin, 50 sa kanya. Okay. Paano kung minsan buwi ka sa bahay, yung asawa mo, nakahiga sa sofa, natutulog, tapos nakasindi ang TV, pagkatapos yung mga ginagawa na dapat iluto, na gutom ka, nandun sa mesa, at hindi pa tapos. Hiwa-hiwa pa lang. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Tsaka mo na, hindi niya ginagawa yun. Ginagawa pa lang yung trabaho niya. Sabi na, 50-50 kami siya magluluto, lahat-lahat, tapos yung natutulog siya, yung mga lulutuin niya nandun sa mesa. Lumabas ka. Pumunta ka doon sa paborito mong fast food. Okay? Pagkakain mo, wala siya. Kung kakain siya, hindi. Parang nainis ka na galit ka doon sa nakita mo eksena. Natutulog sige, bahala siya. Ikaw naman, ang intention mo, babawasan mo rin ng mga 10% yung 50 mo. Kaya hindi mo ginawa yun ang mga dapat mong gawin. Nakita mo ng asawa mo yun. Tsaka muna, ba't di na ginagawa mo? Sinumanta siya sa akin. Hindi siya naglaba. Binawasan ng 10%. Ilan na ang gap? 20%. 80 na na. 20, 80 na na. May gap na. Tapos laki na yung lalaki yan. Nagbawas ng 5%. Si babae ng marketing, binawas ng 5%. O 30% na. 70 na. Later on, nagkakain na, galit na yung dalawa. Nagtatampuan na. Mayroong mga sakit. Nanakit na sa isa't isa. Tapos nagsusumbong na doon sa nanay niya. Nag-i-receive gano'n. Then later on, balik na maghiwalay. Bakit? Kung inalam ba kaya nung lalaki na bakit natutulog yung asawa, may dysmenorrhea Okay? Ang sakit ng kanyang hindi siya makatayo, talagang ginawa niyang migamo na nanonood ng TV habang nagpapalipas sa sakit ng kanyang tummy. Yun ang nadatnan ng lalaki. Hindi man lang niya tinanong, mahal, ano nangyari, bakit? Di ba? Hindi siya nagluto, natutulog lang. Bahala siya. Kung mahal mo yung asawa mo, alamin mo muna. Right? Tama po ba? Kung hindi siya kumikibot, kayo mag-asawa, pag yung facial expression lang at saka yung lakad lang pag medyo magbigit yung camera, alam mo na kung bakit. Tama? Pag nagsara ng pito, medyo napalakas yan, alam mo na kung bakit. Ako kasi pag nagsasaray, nahawakan ko yung knob at saka yung pito, iikot ko Para walang walang ingay. Kasi ayaw magising yung mga apo ko. Ganun ako lagi. Kaya pag naalaman ng asawa namin niya, may kalabong ba? May problema yung asawa ko. Naintindihan niya ako? Pag yung tinanong mo asawa mo, tapos hindi kumiputas na yung mo namin, alam mo rin kung bakit. Kilala mo asawa mo?
Pag umuwi siya parang, minsan di maiwasan sa lalaki at tayo, di ba? Huwag naman yung men are born polygamous. Impyerno yun. Walang ganon. Hindi pwede yun. Ang tunay na lalaki, isa lang. Kung tunay ka, baka hindi. Ay, sumasideline ka. Naglalaglag siya makasin. Okay. Sabi na, balanced women, God sees herself as valuable, gifted, and responsible for her growth towards maturity. Amen? A balanced woman of God sees herself as valuable. Mahalaga ka. Amen? Sabi niya, gifted and responsible ka for your growth. Hindi mo, dami kasi kalaban ngayon eh. Ang church kasi pumasok na sa church yung materialism eh. No, super. Materialism, ano po ba niya? Ha? Pasok na yan eh. Dapat bago lagi ang damit ko, tuwing linggo. Yung mga gano'n. Lumana cellphone ko, 6 months na, palitan ko na. Dapat ang bag ko signature yan. Okay lang kahit yung LV lang siya, okay na. Naka-LV ka. Diba? O naka-C. Naka-G. U, C, C-I. Pushing. Diba? O naka-P-R-A-D-A. Naka-Prada ka. Okay, sis mo Prada. Nakaparada ka lang naman. Nakaparada ka pa. Matambay ka lang. Ewan ko ba? Bakit ang lakas ng atak ng sanlibutan, especially sa materialism? Marami po akong barong. Magaganda. Bigay ko lang. Yan. Pati sapatos. Bigay ko lang. Lahat. Pati medyas. Pati brief ko, bigay ng anak ko. Wala akong pag-aaral. Ito mga tablet nito, mga bigay ko yan. Cellphone, saka puro bigay ko yan. Kung meron man akong magandang bagay, yun ay dahil sa biyaya ng Diyos yan. Hindi po ako bira akong bumili. Sinasabi ko sa inyo, kaya handa ako tumanggap naman. Kayo magbibigyan. Okay? Last po. Malapit na ako. Concerning the Lord, the 4 daughters of Philip the evangelist. Ito pong 4 na anak niya, yung mga prophetess. O sila yung ministry. Their ministry. Yung ministry nila, especially, prophetess sila. Sila yung ginagamit ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi pa nangyayari pero pinapaalam kasi mga prophets sila. Okay po? And then, minsan dumating si Prophet Agabus where Paul dramatized it not to go to Jerusalem. Ano po ginawa ni Prophet Agabus? Kinuha yung belt Paul tapos tinali siya. Ganito ang mangyayari sa iyo. This will be happen to you if you go to Jerusalem. At ikaw bibilan ko. Tapos, sabi mo Paul, okay lang. It's God's will, no problem for me. Kasi ang buhay ko, I just give it to the Lord na. Kaya binigay ko na sa kanya, okay lang. Kung ano gusto niya mangyari, whatever. Pero sila'y nag-plea, sabi na ng letter C ko, sa next slide ko. In verse 12, pleaded Paul not to go to Jerusalem. We can assume that the 4 prophetess, ang son po ni Philip, ay naroon sila. No? We're among this group. Paul refused to heed their advice. They quietly accepted the Lord's will for them. Itong mga 4 na anak ng babae, nag-plea kay Paul, na huwag pumunta roon. Mabibilang ko, papatayin siya. Pero sabi ni Paul, no. Kung ano man ang kalooban ng Panginoon, dapat yung gawin at mangyari sa akin.
Hindi ko sure kung there are times na meron kang gustong gawin. And then, ang Panginoon sabi na, oh, teka muna, hindi yan, ako masusunod dyan. It may be not good to you, sabi nga, ano. Maring hindi maganda para sa'yo. Pero gusto ko ito, kalobang ko ito. Even na kung minsan, katulad ni Paul, life niya naka-stake. Pero itong mga prophetess na ito, itong mga kababayan na ito, well, okay, sige, take it. Kasi sila yung sumakayon lang. Sige, kung anong kalooban ng Panginoon sa papangyarihan niya. Hindi may iwasan yung argument sa mag-asawa. Kahit na kumisan na alam mo tama ka, yung asawa mo, medyo hindi maayos yung kanyang ano, kumisan, nag-take ka lang, sumusunod ka lang. Na-drive ako. Kaliwa kanan. Kaliwa. Gusto ko sa kanan. Kaliwa. Pero pag sinabi niya kaliwa, tama yung pupunta na sa kaliwa nga, kakaliwa ako. Tama siya. Pero instinct ang mga nanay o mga women na kakaiba, yung motherly instinct. Pag bumira yun, laging tama. Laging tama yung kanyang instinct na yan. Pero may mga times kumisan, pag ang Panginoon naman ang nangusap, kahit ano gusto mo, pag sinabi niyang hindi pwede, hindi pwedeng gawin sa'yo. Kahit may ganun kang klase ng instinct. O alam mo tama ka. Pero sabi ng Lord, hindi pa. Meaning, hindi pa yun ang time. Hindi yun ang proper. Ano gagawin mo? Diyos yun eh. Kaya mag-take ka sa kanya. Susunod ka. Ganun na nangyari dito. Naghambaw sila doon sa situation na talagang gano'n. Pag si Lord ang nagsabi, kahit parang mahirap tanggapin para sa'yo, go ka lang. Go ka lang. Okay? Kaya dito sa last, third to the last natin their humble reaction teaches us a final truth. Ano yan? A balanced woman of God sees the Lord as her refuge and buffer when things refuse to work out right. Yung buffer na yun, napaka-may pamilya natin. Kahit yung sa bangko, may mga buffer sila. O sa government, meron sila buffer fund. In case that there's problem, situation, meron silang buffer fund. Protection yun para hindi magkaroon ng mataas na inflation or whatever. Pag mayroong mga situation na gano'n, na alam mo na ito gusto ng Panginoon, masasabi mo naman ang Panginoon. Siya pwede mong kanina, Lord, bahala ka na po. Ikaw pala masusunod sa buhay ko. Siya yung protection mo. Siya yung shield na pwedeng asahan mo siya in times na mayroong ganito. Na para bang hindi nag-workout sa ayon sa kagustuhan mo. Gusto mo ito, pero hindi nag-workout. Anay ka lang siya. O protection ng kanya. Meron po akong ilang conclusion dito na naisulat. It's one thing to draw out this principle from scriptures. It's another to hold them up to our lips and face them. Amen. Yung mga principle po kasi nakita naman natin, mula po kay Eunice, pagkatapos po dito kay Lydia, and then punta tayo sa mga anak ni Philip na prophetess. Nabasa natin, nakita natin. Ang pagbabasa ng Bible po, pag sinabing meditation, you're looking for the things that God wants you to hear, listen, and do. Hindi lang siya yung binabasa mo para sa comics or historical books. No. Hindi lang siya ganun. Dapat ano ba yung sinasabi ni Lord sa akin? Amen? Some suggestions to help to drink in these truths. Become a serious student of scriptures. Kung kayo po'y wala pong devotional books or tract na sinusunod, umpisa tayo, gawa tayo. Wala pong late din pag gusto mo mag-umpisa kay Lord. Kahit may edad ka na,
Kung nag-fail ka ng mga nakarang months, so umpisa ka ulit. Pero be sure na pag sinabing, Lord, tulungan mo po ako. Nahirapan po akong mag-find ng time para magbigay sa iyo, para magbasa talaga ng Word of God. Ibigyan ka naman niya kasi yun ang desire ng heart mo. Amen? And then sabi ko, it guards against the extremes. The militant mentality lacks tolerance and wisdom, while the passive, helpless role lacks maturity. And I hope po, huwag tayo pupunta doon sa mga ilang extremities ng buhay natin. Kung makikinig ka, nanonood ka, you need to learn to discern alin ang tama doon sa mga napanood mo o napakinggan mo. Hindi lahat ng bagay na nakikita mo, narinig mo, napapanood mo, ay yun ay pwede mo tanggapin. Baka maka-apekto yun sa pananampalataya natin. Kahit sino po yung nagsasalita. And then, commit yourself to work through conflicts rather than running from them. Wow! Alam mo, pag may problema, tapos tinalikuran mo, tinakbuhan mo siya, hindi ka matututo. Walang Kristiyano tumatakbo eh. Kaya nga yung armor, wala sa likod eh. Puro nasa harap eh. Kasi yung mga soldier na sinasabi, ang panahon na hindi tumatalikod hanggang mamatay yun. I'm not saying na magpakamatay tayo doon. Oh. Ang sinasabi ka hindi tinatalikuran ng problema kasi meron tayong mga armor, no? Mga gamit na pwede panlaban. Sabi ko doon sa mga ibang naging membro, ako pwede iyakin sa problema eh. Iyakin ako sa presensya ng Panginoon. Kahit anong problema na pagdaanan namin, ay hindi ko iniyakan yun. Maaaring si Mrs. pag siya mag-isa na lang. Pero hindi rin siya gano'n. Yung asawa ko, kasi palawad din yun. Lalo po yung si Joseph, nagmana sa akin ng batang yun. Kahit anong klaseng problema, maharapin niya. Bakit? Meron kang tiwala. Amen? Walang mga anak ng Diyos na tumatalikod o tinatalikuran ng problema. Hindi ka mag-grow. Hindi mo makikilala ang Diyos kung ano siya at sino siya. Pag hindi mo hinarap yung problema mo. And lastly, God's expectations are different than the world. He simply asks you to be yourself the way He created you. Kasi may gift ka eh. Yung gift na yun, i-develop ni God para sa'yo, para mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Take some time to realistically determine your unique God-given abilities and character qualities. Ulitin natin, take some time to realistically determine your unique God-given. Makukuha mo na yung pag-ikay ng devotion eh. Yung prayer life mo, yung Bible reading mo yan. Makikita mo dyan and then para maging boast. Habang binabasa mo, umaangat siya doon sa Bible. Ibig sabihin, mayroong pangungusap si Lord sa iyo. Para ipalam na meron akong mensahe sa iyo, anak. At doon pala ang gusto ng Panginoon sa iyo. Kaya kung hindi ka nagbabasa, wala kang malalaman. Kung hindi ka nagpe-pray, hindi ma-enlighten ang mind mo. Habang nagbabasa ka, ito pala ang gusto ng Panginoon para sa akin. Amen? Sino po may Bible? Lahat tayo, di ba ba? Umpisa natin. Sabi natin, Lord, oo nga po, itagal ko lang hindi nag-devotion na maayos sa iyo. Ang prayer ko lang, Lord, pangunahan mo po gusto kong magawin ito. Amen. Sa gabi, thank you, Lord, sa maghapon, napakabuti mo, amen. Hindi yun